Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Uulitin ko, kung dito nyo ito napanood sa ating FB page, ugaliing silipin ang ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Search nyo lang Solving Math with Leonalyn or yung Leonalyn lang mismo sa ating YouTube channel. Kasi nandoon yung pinaka-kumplitong mga videos natin na alam ko makakatulong sa inyo. Okay, 25% of 300 is what part of 150? Kung napanood nyo lahat ng mga videos natin when it comes to percentage, I hope na madali na lang ito para sa inyo. So anyway, na-discuss natin yung pinaka-previous na video natin na yung, ganito ba, yung percentage, rate, at yung base. Paano kung yung mga ganito? Yung percentage natin, yung rate, ito yung rate natin. Dito sa isa naman, siya yung hinahanap. Tapos, after sa off, yun yung base. Nasaan na yung percentage dito? So, bali yung percentage dito, depende lang. Ito yung after sa is, yung sagot dyan, yan yung percentage. Or, malamang dito tayo kasi meron na tayong sagot dyan, pwedeng yan yung gamitin natin as percentage. Therefore, yung hinahanap natin ay itong rate or fraction kasi what part. So anyway, hindi yan ang gagawin natin. Doon tayo sa kung ano yung is, equal sign yan siya, ang of multiplication. Okay, yan lang yung tandaan nyo. Si 25% of 300. Meron tayong shortcut nito para hindi kayo maubusan ng oras. Total, itong off, di ba, multiplication yan siya. Minumultiply man siya sa dalawang zero. Remember, yung percent ba, 25% means 25 per 100. So, may dalawang zero sa baba. Kaya, cancel na natin yung dalawang zero, sabay cancel sa percent sign. Ang matitira dito ay yung 25 at saka si 3. Yan lang ang i-multiply natin. Naintindihan nyo yun? Yung mga ganitong style, marami yan sa ating FB group, yung Lifetime. So, pwede kayong mag-enroll sa ating Lifetime online review kung saan October to December, purong math yan siya. Ang is equal sign, what part? Ito yung hinahanap natin. Ano gusto nyo? Gusto nyo yung X or letter N lang? Yung of multiplication. I-multiply natin sa 150. Now again, kapag i-isolate natin si letter N, kung pang-multiply siya, pang-divide na yan dito sa kabila. In other words, mag-divide tayo ng 150 to both sides para makancel yan siya. Letter N na lang ang natitira. Yan yung sinasabing ma-isolate na natin si letter N. Now, dito sa kabila, we have 75 over 150. Anong hinahanap dito? What part? So, bali, fraction. Lalo na kapag yung nasa choices ay naka-fraction naman. So, therefore, itong 75 over 150, hanapan lang ng greatest common factor. So, paano hanapin yung greatest common factor? Marami tayong paraan dyan. At yung detalye pala, ay discuss natin yan sa mga members sa ating Lifetime Online Review, October to December kasi purong math yan siya. So, ang greatest common factor dito ay 25. 75 divided by 25. Ilan man yan? 25. This is 3. 150 divided by 25. Hala, oy, 6 man yan siya. Tingnan mo. Ay, kalahati lang pala yan siya. So, ngayon, ito pa lang si 75. Oy, dalawang 75, 150 pala yan siya. Ang greatest common factor natin dito ay 75. So anyway, 75 divided by 75, that is 1. 150 divided by 75, this is 2. In other words, since itong kalahati sa 150 ay 75, therefore this is 1/2. So ang sagot dito ay 1/2. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.